At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Anak ni Janice, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagulat na lamang si Tito dahil ang ama niya pala ang nampas niya at napatay. Nagsisisi siya, pero huli na. Nalaman ni Midel ang pagkamatay ng Dog, pero inireport sa pulis na may pumasok sa bahay nila at pinatay. Inggit na inggit si Tito sa biglang pag-angat sa kabuhayan nila, Janice at Midel. Kaya binalak nilang bawiin si Janice at angkinin ng bata. Isang araw, naisipan nilang pumunta sa bunol ng Dog at kasama si Maha, ang mahiwagang bata. Nang makita sila ni Tintin, biglang may masama namang pumasok sa isip niya. Ang dukutin ang bata. Habang nakikiramay sila Janice, Midel at Fida, sinabi ng bata sa Donya na pwede pang mabuhay si Don Gabriel kung gusto niya. Nang sumagot ng oo ang Donya, dadalagin si Mahal at nabuhay nga si Don Gabriel. Lola Josefa, alam ko pong mahal naman niyo si Lola Gabriel. Kaya kailangan mabuhay siyang muli. Paano mabubuhay yan eh? 4 na araw na siyang patay. Mabubuhay pa siya, Lola. Kung gusto niyo. Talagang gustong-gusto ko na muling mabuhay siya. Sige po. Kung naniniwala kayo sa Diyos, mabubuhay siya muli. Manalangin po tayo sa Kanya. Amang nasa langit, pakibalik po ang buhay ni Lolo Gabriel ngayon din dahil mabait siya. Anong nangyari sa akin? Ay, si Don Gabriel na po. Parang gumawa siya. Totoo ba itong nasasaksihan ko? Si Gabriel, nabuhay! Ay, may multo! Hindi ba nagbubulto ang asawa ko? Hindi po, Lola. Totoo pong nabuhay siya. Ayan, umaalis na sa kabaong. Gabriel! Gabriel, asawa ko! Ha? Midel! Nawalan siya ng malay. Isugod natin sa ospital. Baka tayo ang sisihin. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Walang masamang nangyari kay Lola Josefa. Nawalan lang siya ng malay dahil nabigla lang siya. Hindi magtatagal, babalik na rin ang malay niya. Malas ko talaga. Matagal na akong nakaabang sa posibleng dadaan ni Janice. Pero hindi ko sila nahintay. Nandito na pala ako sa gate ng bahay. Papasok na ako. Teka. Bakit walang mga nakikiramay? Parang tahimik na tahimik dito. Nasaan ang mga tao?
Hindi kayo maling bahay ang napuntan ko. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang bahay namin. Mami! Nasaan ka? Mami! Bakit walang mga taong nakikipaglamay? Mami! Tulog na ang mami mo, Dindo. Oh, Daddy! Huwag, Daddy. Huwag mo akong multuhin. Huwag! Huwag! Ano bang nangyayari sa'yo, iho? Daddy, huwag mo akong multuhin. Patawarin mo ako. Dahil ikaw palang napatay ko. Patawarin mo ako, Daddy. Lalayan ko siya. Mga kapitbahay, tulungan ninyo ako! Minumulto ako ng Daddy! Saklolo! Saklolo! Gabriel, malaking pasasalamat ko sa Diyos at muli kang nabuhay. Di bali nang mawala ang lahat ng kayamanan natin. Basta makakasama kita habang buhay. Ikaw ang mas mahalaga sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob sa batang yun. Ang aking pangalawang buhay. Hindi ko sukat akalain na ang batang dito sa bahay isinilang ng kanyang ina ay bayhuwaga. Kinaiinisan ni Dindo. Pinalayas. Yun pala. Kakaiba siya. Napakalawak na ng kanyang kaalaman. Nagpapayo na pala sa mga profesional na tao, mga titulado. Sana tumigil na si Dindo sa plano niyang dukutin sila. Baka mapahamak lang siya, Josefa. Sana, Gabriel. Kaya hinihintay ko siyang umuwi para mapaliwanagan ko. May tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay, Josefa. Baka si Dindo na yan. Mga tauhan ng bangko. Palagay ko, aabisuhan na tayo. Wala na, Gabriel. Lugmok na tayo. Hindi ako makatulog. Lagi kong naaalala ang ginawa ko kay Daddy. Napatay ko siya. Pero nakapagtataka. Totoo bang may kapangyarihan ang batang yon? At siyang bumuhay muli sa Daddy. Kailangang maangkin ko ang bata. Gagawa ko ng paraan para mabawi ko sila. Naantok na ako. Matutulog na ako. Saan ako naroon? Bakit ang dilim-dilim dito? Hindi ko makita ang dinaraanan ko. Dindo. Dindo. May tinig akong naririnig. Tinatawag ng pangalan ko. Sino ka? At nasan ka? Ako si Anghel Gabriel. Ano? Ginamit mo pang pangalan ni Daddy. Kalokohan! Hindi, Dindo. Nandito ako para palalahanan ka. Tumigil ka na sa ginagawa mong kasamaan. Hindi! Ipagpatuloy mo lang, Dindo! Satanas! Dindo, huwag mo siyang sundin. Ako ang sundin mo para maligtas ang kaluluwa mo. Hindi, Dindo! Ako ang sundin mo!
Isang anghel at si Satanas. Ano ko yung ibig sabihin ng panaginip na yon? Ano? Gabriel, nandito ka pa pala sa labas. Hindi ka pa ba matutulog? Ayaw pa akong dalawin ng antok, Josefa. May problema ka ba? Wala. Naalala ko lang ang nangyari sa buhay natin. Yung dating kayamanan natin, sa isang iglap, nawalang lahat sa atin. Huwag mo nag-isipin dyan, Gabriel. Ang mahalaga nabigyan ka muli ng buhay ng ating Panginoon. Isa pa yan sa iniisip ko, Josefa. Halos hindi ako makapaniwala na sa pamamagitan ng anak ni Janice, nabigyan muli ako ng pagkakataon upang mabuhay. Ngayon ko lang napagtanto na hindi sapat na kaligayahan ang magkaroon ng kayamanan. Mas maligaya ako kung magkasama tayo habang buhay. Si Dindo ang mahirap paliwanagan. Pinipilit ang gusto na maangkin si Janice at ang bata. Sana, Josefa, makapag-isip-isip siya para hindi siya tuluyang mapahamak. Sana nga, Gabriel. Kaya pagtulungan natin siyang paniwadakan. Oh, hayan mahal. Nakahanda na ang mesa. Kumain ka na bago ka pupunta sa simbahan. Tita Fina, salamat sa pag-aruga mo sa akin. Napakabait mo. Naku, huwag kang magpasalamat sa akin, mahal. Obligasyon ko yun dahil pamangkin kita. Basta salamat sa iyo, tita. Ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng mabuti. May mapagkumbabang damdamin. Matibay ang paniniwala sa Diyos. Ang mga katulad mo ay pinagpapala. Tita, kahit wala na ako rito, sana hindi ka magbabago. Ipagpatuloy niyo ang pagtulong sa mga mahihirap. Mahal? Ano ba yung pinagsasabi mo? Basta wag mong kalimutan ang mga sinasabi ko sa iyo, Tita Fina. Dahil balang araw ay babalik na ako sa aking amang nasa langit. Mahal? Opo, Tita Fina. Kaya lahat ng sasabihin ko o bilin ko sa iyo, tandaan mo. At kahit anong mangyari, wag na wag mong kakalimutan. Ano? Sinabi ni Mahal sa'yo yan? Oo, kuya. Kinikilabutan na nga ako sa mga sinasabi niya.
Nagtataka nga ako sa kanya. Ibang-iba siya sa mga bata. Sobrang talino. Sabi nga ng guro niya, nang ipatala ko siya, malayong mas matalino kaysa sa kanya. Kaya, inilista lang ang pangalan niya na kahit pumapasok sa klase, ipinasa. At napakataas ang grado. Napakataas ng abot ng kanyang kaisipan, ng kanyang utak. Kuya, huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko, ha? Ha? Bakit? Ano ba yung itatanong mo sa akin, Fina? Kuya, tunay nga kayang anak mo si Mahal? Anong akala mo sa akin, Fina? Nagpabuntis ako sa ibang lalaki? Ganon ba? Ha? Janice! Gabriel, salamat sa Diyos. At nagapan pa dating nabawi pa dati ang ating mga ari-arian. Oh, Josefa. Mabuti at pinayuhan tayo ng batang iyon. Napakahusay talaga niya. Oo, Gabriel. Hayan, nanatiling atin pa rin ang bahay nito. Kaya masayang-masaya ako. Hindi ko alam kung papaano ko pasasalamatan ang bata na yun. Ako rin, Josefa. Napakatalino niya. Kaya lang, si Dindo. Hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan siya. Sana bumalik na siya sa atin. Baka naman ang akala niya ay natuluyang nawala na ang ating mga kayamanan. Kaya nagpakalayo-layo na lang siya. Maaaring ganun na nga. Pero hindi balik. Balang araw, baka malaman niyang bumalik na ang ari-arian natin at babalik na rin siya sa atin. Gabriel! Dindo, ayon ang hinahanap mong bata, pasukin mo na sa simbahan na yan at patayin dahil siya ang hadlang sa mga plano mong gawin para lumigaya ka. Oo. Papasukin ko na siya, Panginoon. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Ay, mag-umpisa na. Papapaliwanag ko. Makinig tayong lahat. Ha? Ano yun? Parang may nakikita akong liwanag na nagmumula sa batang yan. Hindi ako makakita. Parang sinusunod ko mata ko. Mga kasama, tignan nyo. Ay, biglang may imahin na yan sa Gabriel at may demonyong nakahiga. Oo nga. Nakasusunod. Oo nga. Ayan o, ayan. Nangyayari dito. Tulungan niyo ako! Buhusan niyo ako ng tubig! Tulungan niyo ako! May sungay. Ano ba? May sungay na. Siya. Hindi! Bakit nangyari sa akin ang ganito? Meron siyang Bakit? tingnan mo. May sungay siya.
Mahal, anak. Nandito na kami ng mami mo. Ano yung sasabihin mo sa amin? Oo naman, anak. Anong sasabihin mo sa amin ng papa mo? Mama, Papa, salamat sa pag-aarugan niyo sa akin. Hindi ninyo ako pinabayaan. Alam kong napakasaya ninyo nang tumating ako sa buhay niyo. Oo naman, anak. Alam mo, hindi mabayaran ang nararamdaman namin nang dumating ka sa amin ng papa mo. Mama, Papa, magpapaalam na po ako sa inyo. Ha? Bakit? Iiwanan mo na kami? Anak, may nagawa ba kaming kasalanan sa'yo? Wala po kayong nagawang kasalanan sa akin. Napakabait nyo nga eh. Kaya lang, tinatawag na ako ng ating amang nasa langit. Ha? Anong ibig mong sabihin, mahal anak? Ano? Iiwanan ko na kayo. Babalik na ako sa kanya. Tapos na ang aking misyon. Tinapos ko na ang pagkagambala ng demonyo. Kinulungan ako ni San Gabriel. Pinalayas na namin siya. Wala na kayong makikitang tindo na kinatatakutan ninyo. Dahil mismong mga tao na ang nagpalayas sa kanya. Anak, sana huwag mo kaming iwan ng mama mo. Malulungkot kami. Oo, anak. Manulungkot kami. Walang halaga sa amin ang kayamanan. Ang mahalaga sa amin ay ikaw. Magkakaroon din kayo ng tunay ninyong anak. Bakit? Hindi ka ba namin tunay na anak? Opo, Mama. Ako'y isang anghel na inatasan ng Diyos na nasa langit para magkatawang tao at tutulong kay San Gabriel para malupig ang demonyo na gumagambala sa inyo. Kaya paalam sa inyo. Paalam. Umaangat na siya. Umaangat na siya sa langit. Mahal, anak. Lidel, maligayang maligaya ako dahil naglagay ang simbang ito ng larawan ni Mahal at nakilala siya ng mga tao dito sa ating bayan. Hindi siya makakalimutan kailanman. Oo, Denise. Maswerte tayo dahil kahit sa maikling panahon ay nakapiling natin siya at naging bahagi siya ng ating buhay. Paalam, mahal. Anak. Paalam. Nalungkot ang mag-asawa nang nagpaalam na sa kanya si Mahal. Naparusahan si Dindo at tuluyan siyang naging demonyo. Subalit,
hindi na siya nakapaghasik ng kasamaan dahil maraming anghel na ang nagbabantay sa kanya. Pagkalipas ng 1 taon, nagkaroon muli ng anak silang Fidel at Janice at naging masaya sila dahil hindi na sila ginagambala pa ni Tindo. Baga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela Didyo, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Anak ni Janice, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.